So tayo po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa umagang ito, muli sa pagkakataon na kami po'y narito upang kayo aming luwalhatiin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngayong umaga o Diyos, pangunahan mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po sa bawat isa na kami po dapat nawa ay gabayan mo at nawa ang Banal na Espiritu ang magturo sa bawat isa sa amin. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayong umaga mga kapatid ay tayo po'y mga kapuna. At ang pinakapamagat ng ating pag-uusapan ngayon, pag-aaral, ay yung po sa the resurrection of Jesus Christ and its implication for the resurrection of the believer. So, makita natin no, na taon-taon na lang ay parang sa kanilang akala ay namamatay ang ating Panginoon. No? Para bang tuwing December, pinapanganak si Kristo, taon-taon namamatay. Hindi po ganon. Minsan lang isinilang ang ating Panginoon, minsan lang din po namatay, at minsan lang din nabuhay. Hindi na paulit-ulit. Kaya yun natin pag-usapan ngayong umagang ito mga kapatid. So tandaan po natin, kung titingnan po natin yung sinabi po dito ng ating kapatid na apostol na Pablo, ito po ay sinulat niya. At ang pinaka-tema po niya dito ay yung resurrection, no? About resurrection. Tingnan po natin, sabi po ni Apostol na Pablo sa verse 1, moreover, brethren. So naka-address po ang sulat sa mga mananampalataya, kapatid na po sa Panginoon, brethren. Pag sinabing brethren, isa po ito sa katawagan ng Biblia upang ipakita yung relasyon na magkakapatid sa Panginoon, brethren. Kaya di ba tawag sa isa sa atin, kapatid, sister o brother. Bakit to? Magkakapatid ho tayo sa Panginoon. Wala no ibang relasyon na pwede nating tawagin kundi tayo'y magkakapatid. Bakit to? Mula dito sa lupa hanggang sa langit, yun po ang relasyon natin, magkakapatid. Kung dito ay minsan lang tayo nagkikita pero doon sa pupunta natin, wala na hong oras na hindi tayo nagkikita. Talagang bawat minuto, segundo, tayo ay magkapiling na doon. Di ba dito tayo minsan, linggo lang tayo nagkikita minsan eh. Nanay President ka, nandyan lang, pero minsan, hi, nay, kamusta? Yun, taas ang kamay, kamustahan. Pero, yun ay parte ng ating pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. Bakit ito tayo magkakapatid? Iisa ho kasi ang Ama natin. Yung Ama na pumili sa atin before the foundation of the world. Tingnan po natin yung Ephesians, mga kapatid, para maintindihan po natin na kaya tayo tinawag na magkakapatid, iisa lang po yung Ama na pumili sa atin. Tingnan po natin yung Ephesians chapter 1, verse 4. No? Ito yung unang ginawa ng Ama bago gawin ng Panginoon, yung tinatawag na legal phase. Ito po yung ginawa ng Ama before the foundation of the world. Ano po yung sabi doon? According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ito yung unang ginawa. Walang gagawin yung anak pag walang ginawa yung Ama. Ano yung unang ginawa ng Ama? Pumili siya. At mapalad ho tayo kung isa tayo sa pinili. Pastor, paano malalaman na ako'y pinili ng Ama? Kaya ka nandyan, sa inyo na pinili ka ng Ama. Di ba? Napakasarap pong sa pakiramdam na sa dami-dami ng tao dito sa Belmont. Dito na lang tayo, huwag na tayong alis. Isa ho tayo sa pinili ng Ama. Hindi ba tayo masisiyahan doon, mga kapatid? Na ang daming tao dito. Pero, isa ho tayo sa pinili ng Ama. Para ano? Para sumamba sa Espiritu at katotohanan. So, tignan mo, sabi doon, kailan tayo pinili ng Ama? Before the foundation of the world. Hindi pa tayo tao. Hindi pa tao yung nanay mo, yung lolo mo, sino pang hindi pa tao? Hindi pa tao, si Adan. Yun, si Adan na lang. At iba, hindi pa sila tao, mayroon na pong konkretong plano ang Diyos tungkol sa kaligtasan. Kumbaga, hindi pa nagagawa ang mundong ito. Tapos na ho. Tapos na rin yung pagsulat ng Diyos sa aklat ng buhay. Halimbawa, felicidad. Ano pong apelido doon, Nay? Redolosa. O letter, letter F, no? R. Letter R. Redolosa nga pala. O,
Pag hinanap yung pangalan, nandun. Kailan isinulat? Before the foundation of the world. Hindi yan isinulat dahil maganda ka o gwapo o magaling ka. Isinulat ng Diyos yan dahil gusto niyang isulat yung pangalan mo. Walang kondisyon. At pinili na rin tayo ng Diyos ng walang kondisyon. Kasi kung bibigyan tayo ng kondisyon at sabihin ng Diyos, ang matangos lang ang ilong, ang pipiliin ko, tinanganan niyo ang ilong niyo mga kapatid, kung papasaho tayo. Medyo may papasa ng kaunti, pero hindi pa tayo aabot sa standard ng katangusan ng ilong. So, unconditional ang pagpili sa atin ng Diyos. At yun ang unang ginawa ng Diyos. At mapalad tayo, kaya tinawag ho tayo magkakapatid. Tinan mo rin po natin yung 1 Peter chapter 1, verse 2. Ano po yung sabi dito ni Apostol na Peter? Sabi doon, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedient sprinkling of the blood of Jesus Christ. Sino ang pumili? Ang ating Ama. So, blessing po na may pumili ang Ama. Kasi pag hindi pumili ang Ama, wala hong gagawin yung anak. Walang gagawin. So, ang Ama ho talaga, ang unang gumawa ng tinatawag pong eternal salvation. Pag naunawaan po natin yung mga kapatid, na ang Diyos ang pumili sa atin, hindi ho tayo magiging mayabang. Hindi magiging habol po tayo. At ang gagawin na lang po natin ay salamat po Ama, na sa dami ng tao sa mundong ito, isa po ako sa pinili mo. Isa po ako sa nakasulat sa ang pangalan sa aklat ng buhay before the foundation of the world. Isa po ako sa pinili mo. Kahit ganito ako, kahit ako minsan ay pasaway sa magulang ko. Kahit ako minsan ay pasaway sa iglesia. Kahit pag hindi ko kaharap si pastor, minsan pasaway po ako. Pero isa po ako sa pinili mo. Di ba? Napakabuti ng Diyos mga kapatid. So, tingnan po natin, balik po tayo doon. Tinatalakay lang po natin ito para makita po natin yung dahil tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Sabi ni Apostolo Pablo, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and where you stand. Ano po yung pinupunto dito sa verse 1 and 5 mga kapatid? The gospel message, yung mensahe ng mabuting balita. Ito yung core gospel. Ano yung mabuting balita doon? Yung pinili ng Ama, anong nangyari po doon? Sabi doon sa verse 2, by which also you are saved if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Tapos sa verse 3, for I delivered unto you first of all. Yon. And that which all I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Kanino daw namatay ang ating Panginoon? Dahil sa ating mga kasalanan, for our sins. Kaya makita natin in Matthew chapter 1, verse 21, kung bakit ipinanganak ang ating Panginoon. Tingnan po natin, Matthew chapter 1, verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Sino kayang people ito? Lahat po ng tao ba sa mundong ito, mga kapatid? Ito ho ba lahat ng tao dito sa mundo? Ilan ho ba ang total ng tao ngayon sa mundo, mga kapatid? Sige, research po kayo. Bigyan ko kayo ng time mag-research. Ilan ho ba ang total population ngayon ng mundo? Sino nga mauna? Sige nga, unahan kayo. O sige, ilan? 8 billion. 8 billion! Ba, naunahan pa kayo ng sanggok? Anong bata? Mabilis ang research. 8 billion na po tayo ngayon. O, napakarami. So, lahat ba yun ay kasama doon sinasabi ng Panginoon na, and he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Kasama ba yung 8 billion, mga kapatid? O, yung mga, tinan po lang po natin, kung sila po ay kasama, tinan po natin yung John chapter 6, verse 37, para lalo nating maintindihan. Sabi doon, all that the Father gave it me shall come to me, and him that cometh to me, I will no wise cast out.
For I came down from heaven not to do my own will, but to the will of him that sent me. And this is the Father's will, which had sent me, that of all which he had given me, I should lose nothing, but should raise it up against at the last day. So mayroon palang ibinigay ang Ama sa ating Panginoong Jesucristo. At yun lang po naging epektibo yung pagkamatay ng ating Panginoon. Yung mga kasalanan ng mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Yun. Ang tanong mga kapatid, isa ba tayo sa ibinigay ng Ama kay Kristo? Yun. Amen! Amen. Dapat medyo malakas, parang hindi kayo kasama doon sa ibinigay. Alam mo, ang Panginoon namatay daw sa kasalanan ng mga tao. Sinong tao? Mga ibinigay ng Ama sa ating Panginoon. Kasi may ibinigay, may tupa. May tupa ang ating Panginoon. Tinan po natin yung sinasabi sa John 10. Chapter 10, verse 26. Ano po yung sabi doon? But you believe not because you are not of my sheep. As I said unto you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So yung mga ibinigay ng Ama, yun po yung atupa. At ang sabi ng ating Panginoon, and I know them. Kilala sila ng ating Panginoon Jesucristo, and they follow me. At sila'y sumusunod sa akin, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung makita natin mga kapatid, yun po yung tinatawag po natin na good message ng ating Panginoon. Ayan po, sabi doon sa verse 4, sabi doon, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. Yung kaya nga yung ibang mga church ang tawag dito, may tinatawag silang Easter Sunday. Yon, madaling araw ay nag-service sila. Kasi madaling araw daw ay nabuhay ang ating Panginoon. Totoo po yun, madaling araw na buhay. Tingnan po natin sa Matthew chapter, sa Matthew. Yon, Matthew chapter 28. Ito yung pangyayari. No? Sabi doon, in the end of the Sabbath, and it began to dawn toward the first day of the week. Ano first day of the week? Came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Yon. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And to fear of him, the keepers did shake and became as dead men. And the angel answered and said unto the woman, Fear you not ye, for I know that you seek Jesus which was crucified. Ayun, ito yung mga dating kasama ng Panginoon. Hinahanap siya. Alam ng angel na hinahanap nila ang ating Panginoon na napako sa krus. Sabi ng verse 6, He is not here. Yun. For He is risen, as He said, Come, see the place where the Lord lay. Tapos sa verse 7, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and behold, he goeth before you into Galilee, there shall you see him. Lo, I have told you. Verse 8, and they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. Itong mga babae ito mga kapatid, nagkaroon sila ng matinding kagalakan nung malaman nila na buhay ang ating Panginoon. At nung naramdaman nila yung kagalakan, anong ginawa nila? Tumakbo sila! Yun. Saan sila tumakbo mga kapatid? Tumakbo ba sila sa mall? Ano sabi doon? And did run to bring his disciples word, at sila'y nagsialis na madali sa libingan, nataglay ang takot at malaking galak, na nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. Yon. Naging chismosa sila, pero magandang chismis. Yon. Tumakbo pa ba sila, makichismis, para ihatid yung magandang balita. Ano yung magandang balita? Na ang ating Panginoon ay nabuhay. Yung magandang balita po yun, mga kapatid. Mamaya malalaman natin bakit na magandang balita yon. So, yun ang pangyayari, mga kapatid.
Dahil yung pangyayaring nabuhay ang ating Panginoon, nagkaroon ng matinding kagalakan yung mga disciples. Tingnan po natin, balik po tayo doon sa 1 Corinthians. Sabi doon sa verse 6, verse 7, sabi doon, and after that, he was seen of James, then of all the apostles, and at last of all, he was seen of me, also of one born out of due time. Yon. Tapos sa verse 9, for I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God. Si Apostol Pablo mismo, nakaranas ng biyaya ng Diyos dahil sa ating Panginoon. Namatay na po ito, hindi na po niya naabutan ang Panginoon na buhay. Pero, alam natin na sa buhay ni Apostol Pablo, nangusap po ang Panginoong Jesucristo sa kanya. Tingnan po natin yung book of Acts, mga kapatid. Chapter 9, verse 1. Ano po yung sabi doon? In Saul, yet breathing out threatenings in his slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest and desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Tapos sa verse 3, and as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. Tapos sa verse 4, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Ang literal, mga kapatid, sa literal, sino ho ba ang pinipersecute ni Apostle Paul during that time? Ang Church of God. Pero sabi ng Panginoon, bakit mo ako pinag-uusig? Ano ba ang relasyon? Ano ba ang connection ng Panginoon sa church? Jesus Christ is the head of the church. He is the founder. Siya yung ating head. Tayo ang body. Kaya kung pinipersecute, nino man ang Church of God, pinipersecute din nila yung pinaka-founder, yung pinaka-head of the church, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya makita natin, sabi ng Panginoon, Saul, Saul, why persecutest thou me? Ano ba sabi doon? Verse 5, and he said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou. Ano sabi doon? Whom thou persecutest, it is hard to thee to kick against the pricks. Tapos sa verse 8, and he trembling and astonished said, Lord, what will thou have me to do? And the Lord said, him, arise and go into the city, and shall be told thee what thou must do. Ito yung magandang puso ni Apostol Pablo. Mula sa matigas na puso, naging malambot na. Yon, hibala po yon. Dati siyang mamamatay tao. Dati siyang pinag-uusig ang Kristiyano. Pero ngayon, handa nang sumunod sa Diyos. Handa na yung sundin. Ano yung kalooban ng Diyos? Sabi doon ng Panginoon, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Yon. Ito yung magandang attitude na po. Pag ikaw ay converted na, ikaw ay born again, ikaw ay Kristiyano, susunod ka na lang po sa Diyos ng walang complain, walang reklamo. Balik po tayo. Sabi doon sa 1 Corinthians. Binabaybay lang po natin. Sa verse 10, ano po sabi doon? But the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Ito yung patutuo ni Apostle Paul. Sabi niya, datapwat sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ngay ako. Sa biyaya lang ng Diyos. Alam mo mga kapatid, bakit tayo narito ngayon, mga kapatid? Sa biyaya po ng Diyos. Hindi dahil narito ka dahil sa kay pastor, dahil kay sister, kay brother. Kasi kung pag-uusapan mga kapatid, sigurado, pag titingnan nyo yung witness ko, ayaw nyo sa akin. At kung pag-uusapan yung witness nyo, ayaw ko rin sa inyo. Pero sa biyaya ng Diyos, nagsasama-sama tayo dahil wala naman taong walang witness. Kung hahanapin natin ang perfectong tao, wala kang makikitang perfect na pastor, wala kang makikitang perfectong kapatiran, wala kang makikitang perfect church.
Ang perfect ho, nandun ho sa eternal na heaven. Dito, tayo ay nagmamature. Pero wala talagang perfect talaga na wala nang pagkakasala, hindi na nagkakamali, wala akong ganon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, but grew in grace. Palaging lumalago. Di ba yung mga tao lumalago yan pero nadadapa, natitisod. Bisang kahit binata na, kahit may asawa, natitisod pa rin eh. Nadadapa, di ba? Kasi nga, yan ho ang ating sitwasyon sa mundong ito. Ang sabi ng Apostol na Pablo, mga kapatid, verse 11, therefore, whether it were I or they, so we preach and so you believe. Baging ako nga o sila ay gayon ang aming ipinangaral at gayon ang inyong sinasampalatayanan. Ano yon? Now, if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Question, may nagko-question po during the time na wala daw resurrection. Hindi raw nabuhay ang ating Panginoon. At alam natin na pinagbibintangan yung mga disciple na gumawa ng kwento na hindi naman totoo daw na nabuhay ang ating Panginoon. Ang sabi nila, chismis lang daw yon. Sabi ng mga nagbibintang, dahil siyempre, mga hindi naniniwala sa resurrection. Sabi nga dito, kung si Kristo nga'y pinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo, ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? 13, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Yun. Datapat kung walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, ay hindi rin na nga muling binuhay si Kristo. Kung hindi nabuhay muli si Kristo, mga kapatid, ayon sa laman, wala ho tayong pag-asa. Wala ho tayo, hindi natin matitikman yung final phase of salvation. Hindi natin mararanasan yon. Kaya napaka-importante na nangyari sa ating Panginoon na muli siyang binuhay. Na muli siyang nabuhay. Bakit to? Tingnan po natin verse 14. And if Christ be not risen, then our preaching vain, and your faith is also vain. Walang kabuluhan lahat. Pag ang ating Panginoon ay hindi nabuhay na maguli. Kahit mangaral pa tayo, ano ipapangaral natin? Ay wala naman tayo ipapangaral eh. Ano ipapangaral? Alam mo mga kapatid, tayo ay bubuhayin muli. Ay, hindi nga nabuhay si Kristo eh. Mabuti na nga lang, at talagang ang Panginoon siya ang halimbawa ng tinatawag pong physical resurrection. Muling pagkabuhay na mag-uli. Sabi mo doon kasi nga po, kapag tayo po ay mananampalataya at Kristiyano, ito rin po mararanasan. Mamaya, isa-isahin po natin. Yeah, and we are found false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. At kami ay nasusumpukang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo na hindi siyang muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. 16. For if the dead rise not, then is not Christ raised. 17. If Christ be not raised, your faith is vain, you are yet in your sins. Ito yung mga matinding na sabi ni Apostol na Pablo. Ito yung tinatawag na, ito yung pinakamahalagang bagay sa resurrection. Sa sinasabi, then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable, mga kapatid. Kung dito lang ang ating aasahan sa mundong ito, na tayo na ang pinaka-miserableng tao sa mundo. Ano bang aasahan natin doon sa mundong ito, mga kapatid? Meron ba kayong ipon sa bangko, mga kapatid? Pagkano bang ipon nyo? Para, ilan ngayon, nagtataasan ng mga bilihin, di ba? Ilan ba ang patong ng Amerika sa Pilipinas, yung taripa? 17%. Yon. May epekto ho ba sa atin yon? Malaki ang epekto. Kasi papatong ho yan. Ang dami nga, mag-research kayo sa China. Ang dami yung umiiyak na mga negosyante doon. Mga malalaking mga manufacturer. Ano ba yung isang Chinese yung talagang umiiyak ho yung may-ari. 145% ang ipinatong ho ng
ng Amerika sa kanila. Paano mo ipapalabas yung produkto? Ayaw nang kumuha ng mga nag-aangkat sa kanila. So, ang sitwasyon, sabi nga ni Apostol Pablo, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Kaya yung pag-asa natin, hindi doon sa mundong ito, hindi sa mga material na bagay. Ang pag-asa po natin ay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at tayo ay babaguhin. Mamaya, malalaman natin. Verse 28, but now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that sleep. Datapat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. So ang Bible, ang sabi doon, nangatutulog ho lang. Yung mga patay, sino may mga kamag-anak na namatay na mga patid? Ako, ang dami kong kamag-anak na namatay na eh. So sa Bible, nangatutulog lang pasala sila. At pagdating ng panahon, ay muli silang bubuhayin. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Tapos sabi doon, for as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Yun. Kay Adam, lahat po physically mamamatay mga kapatid because of sin. Dahil sa kasalanan ni Adam, di ba? Ano bang kasalanan ni Adam mga kapatid? Ano bang nagawang kasalanan ni Adan? Sabi nung iba, siya ay kumain ng bunga na pinagbabawal. At pangalawang kasalanan, naging under desire siya ng kanyang asawa. Bakit to? Alam niya ang kasalanan yung sinabi, di ba? Inalok po siya ng asawa niya. Dapat kung may paninindigan, tayong mga lalaki, mga kapatid, o kahit sino man, babae man lalaki, kung alam mong tama, panindigan natin yon. Magalit man sino man, wag lang magalit ang Diyos mga kapatid. Dahil pag nagalit ang Diyos, damay-damay. Minsan, halimbawa, galit lang sa akin si Mrs. Silang ang galit. At mapapawid din ang galit yan, lambingin ko lang yan eh. Ipasyan ko lang sa Maliksi. Bili kami ng 20 pandesal. Tanggal ng galit yan eh. Pero pag ang Diyos ang nagalit, abay, ikaw, anak mo, nakapaligid sa'yo, lahat na may relasyon sa'yo, madadamay. Kaya wag nating isipin na baka magalit si brother, si sister, magalit ang asawa ko, magalit sino man, hindi mo isinasalang-alang yung galit ng Diyos. Dahil ang Diyos, kayang gawin lahat ng bagay pag nagalit. At hindi niya pinapalampas yung mga maling ginagawa po natin mga kapatid, baliit man malaki. Siguradong mayroong tayong pagdisiplina ng Diyos. Sabi doon, sa verse 23, but every man in his own order, Christ the first fruit, afterward they that are Christ at His coming. Datapat ang bawat isa ay sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Yun, sunod-sunod, no? Ang Panginoon mismo ang unang gumawa, namatay po siya, nabuhay, and after 3 days nga po, no? After 3 days, namuhay ang ating Panginoon, 3 araw, 3 gabi siya sabi doon, sa libingan. Verse 24, then cometh the end, when He shall have delivered up the kingdom of God to God, even the Father, when He shall have put down all rule and all authority in power. Yun. 25, for He must reign till He had put all enemies under His feet. 26, the last enemy that shall be destroyed is death. Ito yung tinatawag pong victory over death. Ito yung tinatawag na napagtagumpayan na po ng ating Panginoong Jesucristo, yung kamatayan. For He had put all things under His feet, but when He saith all things are put under Him, it is manifest that He accepted which did put all things under Him. 28, and when all things shall be subdued unto Him, then shall the Son also Himself be subject unto Him that put all things under Him, that God may be all in all. So, verse 29. Basahin lang po natin ito. Doon tayo magpo-focus mamaya.
Also, else what shall they do which are baptized for the dead? And the dead rise not at all. Why are they baptized over the dead? Tapos 30, and why stand we in jeopardy every hour? 31, I protest by your rejoicing, which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. Yan, ito sabi ni Apostolo Pablo. Ipinahayag ko alang-alang sa kalulatan ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Kristo, Jesus na Panginoon natin, na araw-araw, ito tanda mo natin, araw-araw ay napasa panganib ng kamatayan ako. Yan ang sabi ni Apostolo Pablo. Ang ating kapatid na Pablo bilang isang pangangaral, araw-araw nanganganib po siya sa kamatayan. Ikaw ba, Brother Ariel, nanganganib ba sa kamatayan? Yon. Hindi pa tayo nanganganib. Malaya pa tayo nakakapangaral. During the time, mahigpit po yung Roman Empire. Kapag nangangaral po, at talagang pinaguhuli. Ay ngayon, di ba, malaya nga tayo kung kahit saan tayo pumunta, mangaral tayo. Kaya habang hindi pa tayo naigpitan na mangaral, abay mangaral na, yung mga gustong mangaral at magpagamit na kayo. Kailan pa kayo magpapagamit pag nagpupugutan na ng ulo, mga kapatid? Magpugutan na ng ulo. Pastor, gusto ko nang magpagamit. Ganon, pupugutan na ng ulo, saka ka magpapagamit. Ngayon may pagkakataon na tayo, may oportunidad, hindi pa mahigpit, gawin na po natin ang the best. If after the manner of men, I have fought with best of at Ephesus, what advantages at me, if the dead rise not, let us eat and drink, for tomorrow we die. Doon. Sabi, nakakabigla ka, Pastor, we die eh. Sabi doon, kung ako'y nakipagbaka sa Episo, laban sa mga ganid. So may mga ganid. Tao po ang tinutukoy ito, mga ganid. Ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay? Yon. Magsikain at magsinom tayo, yamang bukas tayo'y mga mamatay. Yon, sabi ni Apostol Pablo, nakakatakot naman, Pastor. Bukas pala, mamamatay na tayo. Hindi po, binasa ko lang po yun. Hindi tayo mamamatay. Pero kung mamamatay tayo, wala nang problema. Masaya na nga ako kung bukas mamatay na ako. Kayo ba masaya mga kapatid? Muna, Pastor. Hindi ko pa nakakamit ang aking pinakamimiti sa buhay. Hindi pa ako nakakamili ng 5 wheels. Kasi dapat pag 4 wheels by 5 wheels, diba? Ano yung pang 5, Brad? So po, ano yung Brother JR? Pag may 4 wheels ka, dapat 5 wheels talaga yon. Ano yung isa? Yon, yung ano yon? Reserve yon. Kasi pag na-flat, at least mayroon kang pambalit. Kaya dapat 5 wheels, Brad. Hindi lang 4 wheels. Kasi dapat may reserva ka. Reserva tawag doon. Okay, so, sabi ni Apostol Pablo, kung ang mga patay, yon, ay hindi muling binubuhay, magsikain man magsinom tayo, yamang bukas tayo ay mamamatay. 33, be not deceived. Yon. Evil communication, corrupt good manners. Yon. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Ang tanong, sinong kasama palagi niyo mga kapatid? Maganda bang ugali na palagi mong kasama? Kapag ang kasama nung palagi ay masamang ugali, mamaya, sigurado yon. Bakit mo kasama yan? Ano sa mga anang ugali? Baka mahawa ka. Ano sino bang nahawa sa inyo? Ikaw o siya? Dapat tawaan mo siya ng kabutihan. Pero pag nahawa ka ng kanyang kasamaan, abay, unti-unti ka na. Naka, mamalay mo yan. Yung sama ng ugali mo, dadali mo sa church. Baka yung pastor, mahawahan mo pa. Dapat ay talagang, kaya nga diba, yung sino ba yung palagi natin kasama? O mga bata, sinong palagi yung kasama? Maka-Diyos o ano ba dalawa yun? Maka-Diyos o ano po yun? Kasi maka-Diyos eh. Ano yun? Makasanlibutan. Maka-Diyos o makasanlibutan. So, be not deceived daw. Evil communication, corrupt good manners. Pero hindi po tayo magtututok yan. Awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Sabi doon, gumising kayo na ayon sa katuwiran at huwag magkasala sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Ganun po yung mga kapatid, no? Pinaprangka daw ni Apostol Pablo itong
mga mananampalataya sa Korinto. Bakit ho kaya mga kapatid? Pinaprangka. Bakit? Itong Korinto ito ang pinakamaraming mga ginagawang kabalbalan sa buhay. Alam mo yun, ano ba yung unang kasalanan nito? Kung sa chapter 5 pa lang, di ba, yung stepmother, sinipingan po ng binata. Usahin nga po natin yon para review lang po tayo doon. Pero, ito yung, kaya nga, maraming aral na makita natin dito sa Korinto. Sabi doon, it is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Alam mo yun, stepmother, sinipingan ng binata, anak yun. Asawa ng tatay niya, ano yun, ang tawag doon? Stepmother nga, kasi yung nanay namatay na. Tapos nakapangasawa uli yung tatay niya, sinipingan ng binata. Yun. Kayo ba kung ganun ang nabalitaan nyo, ano ang pakiramdam nyo? Na stepmother ay tinabihan, sinipingan. Pag sinabing sinipingan, ano ang mangyayari? Diba? Kaya sabi ng Apostol Pablo, and you are puffed up and have not rather mourned, that he that had done his deed might be taken away from among you. Yun, dapat tanggalin daw sa kalagitnaan. Tapos, for I verily as I have sent in body, but present in spirit, have judged already, as thou I were present concerning him that had so done this deed. Yun. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together in my spirit with the power of our Lord Jesus Christ. Ito, verse 5 na po, sabi ni Apostol Pablo, to deliver trust and unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Nawala ba yung kaligtasan, mga kapatid? Hindi po nawala. Ang nawala po ay yung kanyang pribilehiyo para magamit ng Panginoon. Sabi doon, ibigay mo na yan kay Satanas para mawasak yung kanyang katawan para, upang ganyan ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laban upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. So, eternally secure. Pero, physically, mayroong tinatawag kong matinding consequence. Pagpaparusa. Yon. Kaya mayroong mga Kristiyano ngayon, napaka-miserable na ang buhay. Nagsimula sa napaka-excited. Nagsimula sa, Amen, hallelujah, purihin si Lord. Pastor, magiging faithful ako sa Panginoon. Babawiin ko yung mga pagkukulang ko noon. Muna na ako isinilang, ang dami kong pagkukulang. After baptism yun, After baptism. Pero after ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, 2 taon, nasaan na po? Yung mga napaka-excited nung una. Yung ibalik natin po yung sigla, mga kapatid. Dahil wala dapat ang level ng ating faith, hindi yung pababa. Hindi naman tayo spaghetti. Huwag natin kakantahin yung spaghetti. Ano yung spaghetti, mga kapatid? Baka gusto nyo, tumayo tayo at sisayaw pa natin. Ano yan, Brother Ariel? Brother, spaghetti pa ba? Wala akong ganon. Dapat palaging level up natin, yung pataas lang, walang pababa. Yun ang Kristiyano. So, binabalik-balikan lang po natin yung ganong senaryo dahil ang pinakapunto natin ngayon. Tingnan po natin doon sa verse 35, sabi ni Apostol na Pablo, but some man will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? Dapat sasabihin ng iba, paano muling bubuhayin ang mga patay? Diba? Yun din ang question dati natin paano bubuhayin yung mga patay? At anong anyo ng katawan ang ipaparito nila? So, ang dalawang tanong na ang sabi doon, paano bubuhayin yung mga patay at anong anyo na pagkatapos buhayin? Paano mangyayari yon? Sabi 36, thou fool, which thou sowest is not quickened except it die. Ikaw namang ang inyong inihasik ay hindi binubuhay maliban akong mamatay. And that which thou sowest not that body that shall be, but bear grain, it may chance of wheat or some other grain. So medyo malalawak po yung mga
panalita ito ni Apostolo Pablo. But God giveth it a body as it pleased Him, and to every seed His own body. Sa 39, all flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of pieces, and another of birds. So iba-ibang klaseng laman. Laman ng tao, laman ng hayop, laman ng mga isda, laman ng ibon. So iba-ibang klaseng laman. Tapos sabi ni Apostol na Pablo, there are also celestial bodies and bodies terrestrial. But the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. Sa 20:41, there is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star differeth from another star in glory. Yon, sa mga bata, nag-aral kayo ng science, no? May alam ba kayo na pangalan ng star? Isa lang. Pangalan ng star. Sino nakakaalam? Isang star lang. Ha? Lira. Yon. O isa pa, kahit tatlo lang, isang pangalan pa. Kasi, di ba ilan po ang binubuang star ang mundo, ang galaxy? Ay, star. Star War. So marami yung pangalan yan. At ang alam ng Diyos yun, siya ang nagbibigay ng pangalan yan. Ay sa science, minsan limitado lang, di ba Brad? Ay ang galaxy ba, ilan ang binubuong star yan? Pag dinify po natin yung galaxy, ano ba ang definition ng galaxy? Galaxy is the vast group of million star. Sabihin yung natatanaw natin mga star pag lalo na pag maliwanag ang buwan, ang daming bituin, di ba? Million po yan. At sino ang gumawa niyan? Ang sabi doon, there is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars, for one star differeth from another star in glory. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it raised in corruption. Verse 43 is sown in dishonor, it raised in glory. It is sown in weakness, it raised in power. 44, it is sown a natural body. So ito yon, natural body. Tinan niyo mga kapatid. Pwede niyong pisilin yung katawan niyo. O pwede niyong ipakurot sa ibang tao. Anong maramdaman ng kapatid? Di ba, nung mga estudyante tayo, naranasan ba yung makurot ng teacher? Yung mga estudyante pasaway, ikaw talaga, hindi pa bawal nun magparusa sa mga estudyante. Wala pa yung mga, anong tawag doon? Ngayon, bawal na. Pagsalitaan mo lang estudyante, madedemanda ka. Noon, hindi. Ako, naranasan kong ma-squat sa arawan. Talagang pasaway po ng elementary. Talagang, minsan, palaging rambulan. Yung kalaban ko, nakaganon. No? Sige. At minsan, nasa harap pa ng estudyante. Habang nagkaklase, nakaganon, no? Talagang ginig-ginig. So, wala tayong magawa. Wala pang nagdidemanda nun. Wala pang magulang na, sabi nga naman, sige po, maganda nga po yan para tumino-tino. Pero ngayon, gawin mo sa estudyante yan. Nako, mamaya, nandun ka na sa DSWD, nandun ka na sa barangay, bakit mo pinahirapan ng anak ko? Hindi nga dumadapo ang kamay ko sa anak ko, tapos ikaw na teacher ka? Talagang wala na ngayon eh. Kaya ngayon, mga teacher, medyo naghihinay-hinay na. Mga estudyante, ano bang gusto nyo? Tinatanong ng teacher, yung gusto na ng mga estudyante. Medyo hinay-hinay na po yung mga teacher. So, sabi doon, sown a natural body. Ito po yung natural body natin. At ang natural body, ito po yung, ang gusto ng natural body natin, hindi po mga spiritual. Ang gusto ng ating natural body ay puro mga kamundo, mga kamunduhan. It traces spiritual body. There is natural body and there is spiritual body. Yon. Pag napalitan na po ng ang ating katawan ng spiritual body, wala ka nang mimitiin kundi para sa Diyos lamang. Wala ka nang mamaya. Sabi doon, and so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam, tumutukoy sa Panginoon, was made a quickening spirit.
46, howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. 47, the first man is of the earth. Yon, earthly. The second man is the Lord from heaven. 48, as is the earthly, such are they also that are earthly, and as the heavenly, such are they also that are heavenly. Yung makalaman o makamundo, talagang hanggang dito lang po yon. Pero yung spiritual, talagang, sabi doon, they are also that are heavenly. And as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Now, dito po tayo medyo tatagal ng kaunti. Ito yung tinatawag na victory over death. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither that corruption inherit incorruption. Itong katawan natin, hindi ho ito magmamana ng tinatawag na kingdom of God. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang taong makalaman, hindi ho talaga magmamana ng kaharian ng langit. Ano yung kaharian ng langit ang tutukoy doon? Balikan lang po natin ang John 3:3, mga kapatid. Maganda po yung verse na yon, no? Alam ba niyo yung verse na yon, mga kapatid? John chapter 3, verse 3. Yon. Sabi doon, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, importante na ang tao ay born again. Mga pinili ng Ama na tubos ni Kristo, dadaan po sa tinatawag na vital phase of salvation, ang regeneration o pagiging born again. Hindi po ito religion, yung born again. Ito ay pagkilos ng Diyos sa buhay natin dahil tayo dati ay spiritually dead. Yon. Kapag spiritually dead ang tao, kahit anong pangaral mo, kahit anong sabihin mong word of God, sasabihin sa'yo, ay, wala akong panahon dyan. May panahon pa ako sa churchpisan. May panahon ako sa ganito. Pero yung word of God na yan, dyan lang naman yan. Pero yung born again, ano ang makikita natin doon? Tumatanggap siya ng mga salita ng Diyos. Sabi ni Apostol na Pablo, verse 5, tingnan natin, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yung kingdom of God dito, tumutukoy po sa church, sa iglesia, sa pillar and ground of the truth. Kaya mapalado tayo, mga kapatid. Nandito po tayo sa iglesia po ng Diyos. Kung wala ho tayo dito, nasaan ho tayo? Iglesia ni? Dalawa lang naman, iglesia ng Diyos, iglesia ni Satanas. At saan nyo gusto? Iglesia ng Diyos o iglesia ni Satanas? Sino? Taas ang kamay, lahat ng gusto kay iglesia ni Satanas. Parang ayaw ayaw ko doon, pastor. Gusto ko lang sa iglesia ng Diyos. So, pag sinabi iglesia ng Diyos, tinan po natin sa Acts 2:20 at 20:28, no? Iglesia ng Diyos. 20:28, sabi ni Apostol na Pablo, take heed therefore unto yourself and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God which he had purchased with his own blood. Yung church of God pala, mga tao po yun. Hindi to religion, hindi to building. Yung church of God, ito yung tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po siya ay namatay, inilibing at nabuhay na maguli para doon sa mga iglesia ng Diyos na na kanyang binili ng kanyang dugo. Yon. Ang ipinangbili po sa atin ay hindi silver and gold, hindi dollar, hindi, ano ba yung pinakamahal na pera ngayon? Anong pinakamahal na pera ngayon, Brother DR? Yung malastas ang value. Dinar, no? Mga dinar sa BDS. Ang euro ngayon, magkano nga yung brother? Sino mga nakakatanggap ng euro? Asang kamay, aminin. May tinatago pa yung euro. Pastor, malapit na ho. Pag napunta na ba ako sa sa Ukraine, o kaya sa Russia. So, hindi ho 'yon ang pinambili po sa atin ng Panginoon. Ang sabi doon, take it therefore unto yourself and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God
which He had purchased with His own blood, ng sarili niyang dugo. So, yun po mga kapatid, no? Makita natin yung tinatawag pong sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon, yung kanyang sariling dugo, ang ipinang bayad. Sabi doon, pinagbayad sa mga kasalanan natin. Punta po tayo sa verse 51. Sabi doon, behold, I show you a mystery, we shall not all asleep, but we shall all be changed. Yun, all be changed. Sino ba yung all na tinutukoy dito mga kapatid? Lahat ng mga pinili ng Ama, tinubos ni Kristo, na born again through the power of the Holy Spirit, at sila po yung mga kasamang babaguhin. Sabi doon, narito sinasaysay ko sa inyo, ang isang hiwaga. Hiwaga pala yun. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Yun, babaguhin. Tingnan na po ninyo yung mukha nyo. Ipalaminate na po nyo. Magpa-picture na po kayo ngayon. Yun. Sabi doon, at lahat tayo'y babaguhin. O, pag-picture na po kayo. At tingnan nyo yung mukha nyo. Sabi doon, at lahat tayo'y babaguhin. Pastor, ang tanong, yung mukha ko bang ito? Ito rin po ba ang mukha ko pag binago? Hindi natin alam kung yun pa rin mukha eh. Sabi doon, babaguhin eh. Sabi doon, in a moment, verse 52, and the twinkling of an eye at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Ito na po. No? Sabi doon, sa isang sandali, gaano ba kabilis yung isang kisap mata, mga kapatid? Napakabilis yun, no? Parang kumidlat. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Yun ang unang mangyayari muna. Yung mga patay, halimbawa, ay patay dito, 10. Yun, mabubuhay yun, brother Ray, baka sarap mo. Sarap ni Sister Janice. Patatlong na patay dyan, Sister, mabubuhay. Yun, sabi doon, pagtunog sa pagkatutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. Pagkabuhay nila, yung katawan nila, hindi na yung katawang nabubulok. Yung katawang glorified body na katawang hindi nagugutom, katawang hindi nauuhaw, katawang hindi nagagalit, katawang, ano ba yung mga kahinaan ng tao, mga kapatid? Katawang nagtatampo, katawang, yun, puro kahinaan. Yun ang ipapalit na katawan. At tayo namang buhay, di ba, nakita natin, may bumubuhay na. Tayo namang mga buhay, ano sabi doon? Ay, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay, mga buhay na maguli, na walang kasiraan, tayo'y babaguhin. So, babaguhin din tayo yung mga na kay Kristo. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan. Ano yung kasiraan? Yung katawan natin, mga kapatid. Yung ating physical na body, may kasiraan po yan eh. Kaya nga, ang tao nagkakasakit. Ang tao'y, ano pa, namamatay, nasusugatan. May kasiraan po yan. Sabi doon, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Verse 54, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Yun. Talagang sabi doon, dapat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan. Gusto ba niyo mga kapatid? Yung katawang lupa natin ay mapalitan na ng walang kasiraan? Sinong gusto na mga kapatid? Taas ang kamay. Ako gusto ko na eh. Pero kalooban pa rin ng Diyos masunod, di ba? Gusto nga natin ngayon na. Pero nasa plano ho ng Diyos yan eh. Sabi doon sa 12:55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? 56, that sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, ito yon, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So, nasaan ang victory? Nasa Panginoon. Siya na po ang namatay, inilibing, at nabuhay siya after 3 days and 3 nights.
Ang tanong, kailan looban namatay ang Panginoon? Biyernes, Sabado, Linggo. Sa pagkakwinta-kwintan niyo mga kapatid, bilang Kristiyano, Linggo siya nabuhay na madaling araw. 3 days and 3 nights po siya sa libingan. Magkwinta po kayo. Madaling araw po siya ng Linggo na matay. Anong araw po siya namatay? Sige, kwinta. Atras. Madaling araw. Magaling sa mga CPA dyan. Sino mga business-minded? Sa palagay nyo, yung mga ano lang, mga ano lang ninyo, ano bang araw talaga namatay? Wala kong alam pa sa ikaw. Oh my God. Wala na talaga sa Bible. Yun, so, Yes. yun po ay usapan, yun po ay mga argumento pa rin ng mga theologian. Pero minsan sa pag-aaral, Wednesday, minsan may nagsasabi, Wednesday ng hapon. Kasi 3 days and 3 nights eh. Ano, kwentahin nga natin, 3 days, alas 3 ng Miyerkules. Diba, kwenta nga tayo, Miyerkules. Kung tama. 3 days and 3 nights eh. Diba? Yun. So, kung Biyernes kasi, alanganin. Di ba, Brad? Alanganin pag Biyernes eh. Biyernes ng alas 3. E di Sabado, alas 3. Isang araw pa lang yun eh. Linggo, alas 3. 2 araw pa lang yun. So, baka Miyerkules pa siya mabuhay, Brad. hindi first day. So, iwan na natin yan at ang final pag-aaralan natin mabuti yan. Pero 3 days and 3 nights po siya. At yan, may mga kasaysayan, yung tinatawag na Sabat, controversial po yan. Pero, sabi doon, but thanks be to God, which giveth us the victory through Jesus, our Lord Jesus Christ. Yun ang importante. Yung ginawa ng ating Panginoon, yun ang victory. Yun, kaya may kanta tayo, Victory in Jesus. Ano pa yung masulat, Brad? Hindi ko na alam eh. Yun. So, dapat sa ulo pala natin, maganda pala message, no? Victory in Jesus. So, tingnan lang po natin yung 1 Thessalonians, mga kapatid. Yan. Malapit na tayo magtapos. Chapter 4, simula natin sa 15. Sabi doon, for this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Yon, which are asleep. Ginamit po yung asleep. Ano yung word na asleep? Sabi doon, mga natutulog. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yon. Tapos sa 17, then we which are alive and remain shall be caught up together. So, hindi mauna yung mga patay na nabuhay. Sabi doon, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Bakit daw tayo pupunta sa clouds? To meet the Lord in the air. Yon. Ito yung totoong date. Yon. Sino pa ang nakaranas mag-date, mga kapatid? Ako, nakaranas pong date. Dabi ko nung na-date eh. Hindi naman girlfriend. Mga kausap, yon, mga katransaksyon. Iba-ibang klaseng date eh. Pero ito, ibang date ito. Bakit to? Gano'n mo no, sa kayo, no? Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Doon po ang meeting place. Bakit to? To meet the Lord in the air. To meet the Lord in the air. And so shall we ever with the Lord. Mapapansin po natin, mga kapatid. Pag na-meet natin ang ating Panginoon sa alapaap, ano ang sabi sa dulo? Mapapasa Panginoon na tayo, magpasawalang hanggan. Di ba ang sarap nun? Pagka-date natin sa Lord, dadalhin na tayo sa kanyang kaharian. Pero mga kadate tayo eh. Di ba may mga kadate tayo, friends, ayaw man natin maghiwalay, pero kinakailangan natin maghiwalay. O naghihiwalay, di ba? Pero dito, ito ang date na talagang napakagandang date. Bakit to? Mapapasa Panginoon tayo, magpasawalang hanggan. Gusto ba niyong date dito, mga kapatid? Yan ko, gustong-gusto kong date na ito. Anong mangyayari? Ipakita. Kaya, tingnan natin, yung huling encouragement ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa
Korinto. Last verse. Ito na po. Dito na po tayo magtatapos. Chapter 15, verse 58. Ayun, ito po yung encouragement. Alam na natin na namatay ang ating Panginoon, nilibing at nabuhay na maguli. At babalik po siya at kukun tayo. Kaya habang tayo wala pa, sa ganong sitwasyon, anong sabi ni Apostol na Pablo? Therefore, yon, basahin nga po natin lahat mga kapatid. Sabay-sabay po tayo. Therefore, my beloved brethren, be you steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Tagalog mga kapatid, napaganda. Kaya nga mga kapatid kong minamahal. So ina-address po ito sa mga mananampalataya. Kayo'y magsitatag. Ano daw ang gagawin mga kapatid? Magsitatag. Huwag makilos. Ibig sabihin huwag makilos. Abay, yung kalaban natin talagang maraming atake. Dapat naka-steady po tayo. Stand fast in the Lord. Na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yun, sumasagana sa gawa ng sabihin, yung gawain mo ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ano pa? Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Tandaan po natin yung mga ginagawa nating mga bagay patungkol sa Diyos. Hindi po nasasayang yan. Kung ano man ginagawa nating kabutihan sa kapwa, kakabutihan sa gawain ng Panginoon, hindi po nasasayang yan. Lahat ho ay may kagantihan sa Diyos. Sabi nga, sa Galatians chapter 6 verse 7, tingnan natin mga kapatid. Chapter 6 verse 7, yun, sabi doon, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Hindi nagbibiro ang Diyos mga kapatid. Sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Yon. Anong gustong ani natin mga kapatid? Aning masagana o aning walang ang dami mong ilang hektarya yung inanihan mo, wala ka nang maani. Bakit o kaya? Baka may kulang mga kapatid. Sabi doon, sumasagana sa gawain ng Diyos. May kanta yan sumasagana. So, yun lang po mga kapatid. At yun, 5 bagay po yung binigyan ng importansya dito ni Apostle Paul. Number 1, the gospel message, the importance of resurrection, the nature of the body, resurrection, victory over death, and the importance of steadfast. Yun, magpakatatag. Yun, importante po yun. So yun lang po mga kapatid sa umagang ito at tayo po manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos muli sa pagkakataon na kami po ay nakarinig na yung mga sekta nawa po ay kayo po ang magpala sa mga salitang ito at nawa ay tumimo sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo kami o Lord na maintindihan namin lalo na ang kamatayan mo, pagkalibigan at pagkabuhay, ito po yung pinaka-core, pinaka-sentro ng mabuting balita o Lord. Salamat o Diyos at nawa ay kami patatagin mo katulad ng sinasabi nyo sa 1 Corinthians 15:58 na nawa kami ay maging masagana sa gawain at maging matatag sa ministeryo, O Lord. Salamat o God at sa mga natitira pa po naming oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, magpawit muna si Brother Renz.